Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron daw pong isang Wall Street veteran. Ayan, isang veterano sa Wall Street at alam naman po natin na ang Wall Street ay lahat ng mga bagay dito ay tungkol sa pinansyal. Kaya ibig sabihin ang veteranong ito ay napakagaling. Yan, pagdating sa mga pinansyal na bagay. Siya po ay may diniklara dito na si XRP daw ay hindi lamang daw po ito basta-basta na cryptocurrency. Yan, it's not just any crypto. Yan, may kakaiba daw po dito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay the renowned Wall Street veteran Linda Jones has proclaimed the fifth largest cap crypto XRP, a digital asset with exceptional characteristics. Yan po. Ang veterano po rito. Yan, isang kilalang veterano ng Wall Street ay walang iba kundi si Linda Jones. Yan, siya po ang nakapagsabi dito. Kanyang prinoklima, yan, proclaim na si XRP, siya po ang kasalukuyang panglima na crypto na may pinakamalaking market capitalization. Ayan. Kaya yan, sapagkat yung kanyang prinoklima niya na ito ay meron itong exceptional or kakaibang katangian. Yan, isa itong digital asset na exceptional, yung parang higit yung nahihigitan niya yung ibang mga cryptocurrencies. Yan. Sa kanyang katangian, meron itong katangian na yan, kakaiba kumpara sa lahat, kumpara sa ibang mga cryptocurrencies. Yan, the financial expert made the proclamation in a recent tweet on the X platform. She argued that XRP is not just another run-of-the-mill cryptocurrency. Yan, hindi raw ito basta-basta na uri ng crypto na basta ito ay katulad ng ibang mga cryptocurrency. Instead, Jones asserted that XRP embodies these distinctive qualities that set it XRP apart within the digital assets market. Ayan, meron daw itong kakaiba na qualities, yan, or katangian na siyang naghihiwalay or kung bakit kakaiba ito sa ibang mga crypto. XRP is not just any crypto. Ayan, Jones exclaimed. Yan po yung kanyang actual na tweet dito sa kanyang X account. Yan, Linda P. Jones. Ayan po siya. XRP is not just any crypto. Ayan, get it? Ayan, sabi niya rito. Naiintindihan mo ba? Ayan. Ang XRP ay hindi ito basta-basta isang uri ng crypto. Ayan, naiintindihan mo ba? Ayan, ganyan po yung kanyang pagkakasabi rito. Notably, Jones' proclamation came amid the unyielding noise concerning the digital asset with the best appeal, utility, community, and more. Ayan. Yan po ang ayon po kay Jones. Meron daw po itong best appeal. Yan, yung parang yung appealing, yung parang ikaw ay nahihikayat or kahika-hikayat. Yan, or parang interesting ito sa maraming tao. Yan, maliban dyan ay yung kanyang utilities. Yan, meron itong mga mahahalagang gamit. Yan, maraming nakikinabang yan sa mga gamit nito. At syempre, meron itong matibay na community. Yan, na sumusuporta kay XRP. At saka yan, many more, marami pang iba. However, as she rightly pointed out, XRP has a number of unique qualities that set it apart from the competition. Yan, meron din siyang yung mga yan, meron siyang pinointed out dito. Ibig sabihin ay yung kanyang binigyan ng paliwanag. Yan, yung tungkol sa kanyang mga unique, yung kakaibang katangian niya.
Yan, kasi yung mga appeal, utility at saka community ay meron din naman po ito sa ibang mga cryptocurrency. XRP distinctive qualities. Ito po yung kakaiba na katangian ni XRP na wala sa iba. Yan. For example, XRP enjoys the unique status of being the only alternative crypto with regulatory clarity about its inherent class in the digital asset market. Ayan, totoo po yan. Sa ngayon, sa kasalukuyan ay si XRP ang tanging nag-iisa na may regulatory clarity. Pero sa tingin ko ay hindi po ito magtatagal. Yan, darating din ang panahon kung saan ay may ibang mga crypto ang magkakaroon na rin ng regulatory clarity. Sa tingin ko ay siya lang naman siguro yung kauna-unahan na nagkaroon ng regulatory clarity. Yan, kaya darating din yung panahon na may ibang cryptocurrency, alternative na crypto na magkakaroon din sila ng ganito regulatory clarity. Specifically, XRP is the only crypto asset certified as non-security. Yan, the status of other crypto projects remains unclear as the US regulator can file charges against them any day. Ayan, totoo po yan. Yung mga ibang mga crypto currencies ay dahil sa wala talaga silang hindi sila certified na non-security ay pwede po talaga silang habulin ng SEC sa kahit anumang oras. And furthermore, XRP has distinctive backing from prominent financial institutions such as Ripple and Japan SBI Holdings. In September, the Japanese payment giant SBI Remit initiated an international fund transfer service that leverages XRP. Ayan. Maliban sa regular clarity, maliban sa pagkakaroon nito ng regular clarity ay si XRP ay meron din po siyang distinctive backing sa mga mga malalaking financial institution. Katulad ng Ripple and Japan SBI Holdings. Remarkably, the remittance service aims to harness XRP to streamline cross-border payments in Vietnam, the Philippines, kasali po ang ating bansa rito, and Indonesia. Notably, the Crypto Basic recently reported Ripple's on-demand liquidity payment system, which uses XRP as a bridge digital asset for financial institution, saw 1,729% growth in transaction volume. Ayan, maganda po kasi ang XRP. Ayan, kaya maganda po yung remittance service nila. Kaya ayan, kasali po tayo dito sa Pilipinas. Ayan, ang XRP. Ayan. Meron pang dagdag pa rito. Aside from the XRP distinctive role in the financial payments landscape, the digital asset also enjoys unique appeals within the crypto market. For example, the prominent social intelligence tracker Lunar Crush has continuously ranked XRP alongside Bitcoin among digital assets that attract the most engagement in the crypto community. Ayan. Ito po ang isa pang bagay na ang kakaiba sa lahat. Nakakaiba sa lahat kay XRP. Meron po siyang appeal. Parang charismatic siya sa mga dito sa mundo ng cryptocurrency. Yung isang halimbawa lamang ay lagi siyang nasa mataas na ranking. Lagi niyang nakakasama si Bitcoin sa mga rankings. At meron na marami na ring engagement. At nakikita nga natin na laging si XRP ang laman ng balita. Laging maraming mga balita tungkol kay XRP. Regarding year-over-year performance, CoinMarketCap data shows that XRP is up 6.20%. On the other hand, XRP's closest rivals, BNB and Solana, wallow in significant double-digit losses. Ayan. Yung mga rivals or katunggali ni XRP ay yan po ay sina BNB at saka si Solana. Ayan ay yung year over performance po nila ay mas lamang po si XRP, 6.20% yung kanyang inakyat, samantalang si BNB at saka si Solana ay bumagsak po sila ng double digit
losses. Kaya yan, talong-talo po niya yung kanyang mga katunggali, yung mga rivals niya, yung kanyang rivals, yung closest rivals niya. It is worth mentioning that XRP is the third largest alternative crypto, including stable coins with a market share of over $25 billion. Yan. Sa ngayon ay siya po ang third na largest na altcoin. Yan, dahil sa siyempre hindi po kasama yung mga stable coins. Tanggalin po natin sa ranking yung mga stable coins kasi mga stable coins po ang mga ito. Kaya, ayan, kung wala yung mga stable coin, ay si XRP ay nakapwesto sa pangatlo. Yan, third largest na alternative crypto. Yan, at meron po siyang market share na $25 billion. Ayan. Masasabi po natin na talagang kakaiba. Yung masasabi ko lamang na talagang kakaiba rito kay XRP ay yung kanyang regular clarity. Meron siya lamang yung talagang nag-iisa na may regular clarity. Pero sa ngayon lamang po yan. Yan po ang masasabi ko dyan. Sa tingin ko ay hindi magtatagal ay meron na ring ibang mga crypto dyan na magkakaroon ng regular clarity. Ayan. Pero sa ngayon, ay hawak pa rin ni XRP ang ganitong kakaibang katangian na wala sa iba. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.